Capricorn, makinig kang mabuti. Kung mas naging mabigat ang buhay sa'yo kaysa sa iba, hindi ito malas. Kung tahimik kang nagtrabaho, palihim na nagdusa, at pinanood mong mauna ang iba sa tagumpay, para sa'yo ang mensaheng ito. Ang universo ay hindi basta nagpaparusa ng walang dahilan. Bawat pagkaantala, bawat pagkawala, bawat luha na itinago mo, lahat iyon ay pagsasanay. Paano kung ang sakit na naranasan mo ay hindi para wasakin ka? Kundi ihanda ka para sa yaman, otoridad, at kapangyarihan. Paano kung ito na ang sandaling magsisimulang magbago ang lahat? Manatili ka. Maaaring ipaliwanag ng mensaheng ito ang buong buhay mo. Sa Filipino spirituality, naniniwala tayo na walang nangyayari ng walang dahilan. Walang sakit na nasasayang. Walang pagsubok na walang kahulugan. At walang pagkaantala na permanente. Capricorn, kung narating sa iyo ang mensaheng ito ngayon, maingat na pinili ng universo ang sandaling ito. Maaaring napagod ka na, nakaramdam na hindi ka napapansin, o parang nakalimutan, pero hindi ka kailanman iniwan. Ang buhay mo ay naging isang tahimik na paglalakbay ng responsibilidad, pasensya, at pagtitiis. Habang ang iba ay mabilis na umuusad, ikaw ay pinaghintay, pinabuhat ng mas marami, pinalakas sa loob. Ang reading na ito ay hindi para bigyan ka ng maling pag-asa. Nandito ito para ipaalala ang isang bagay na maaaring nakalimutan mo na. Ikaw ay hinubog para sa pangmatagalang tagumpay, hindi panandali ang ginhawa. Ang universo ay hinahanda ang pinakamatitibay na kaluluwa sa katahimikan. At kapag dumating ang tamang oras, ginagantimpalaan sila sa paraang tumatagal magpakailanman. Manatiling bukas ang puso mo. Malayo pa sa katapusan ng kwento mo. Bakit naging mahirap si buhay ng Capricorn kaysa ay Capricorn, naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit parang mas mabigat ang buhay mo kumpara sa iba? Bakit ikaw ang agad sinalubong ng responsibilidad, habang ang iba ay natutong alagaan lang muna ang sarili nila? Sa murang edad pa lang, inaasahan ka ng maging matatag. Pinilit kang umunawa ng mga bagay na hindi ka pa handa. Natutunan mong mabuhay at lumaban, hindi dahil gusto mo, kundi dahil wala kang ibang pagpipilian. Sa kulturang Pilipino, may paniniwala na ang pinakamatitibay na kaluluwa ang binibigyan ng pinakamabibigat na papel. Ang tahimik. Ang maaasahan. Ang taong nagbubuhat ng bigat para hindi na ito pasan ng iba. At ikaw yon mula pa noon. Habang ang iba ay nagrereklamo, ikaw ay nagtitiis. Habang ang iba ay humihingi ng tulong, ikaw ay nananahimik. Habang ang iba ay nagpapahinga, ikaw ay nagpapatuloy, pagod man pero determinado. Maraming Capricorn ang lumaking may paniniwalang kailangang paghirapan ang pagmamahal sa pamamagitan ng sakripisyo. Mas marami kang ibinigay kaysa sa iyong natanggap. Mas matagal kang nanatili kaysa sa nararapat. Mas nagsumikap ka kaysa sa napansin ng karamihan. At gayunpaman, bihira kang ipinagdiwang. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay parang hindi patas ang buhay. Nakita mong ang mga taong mas kaunti ang ginawa ay mas mabilis umusad. Nasaksihan mong lumampas ang mga oportunidad kahit alam mong kaya mo pa ng higit. Pero narito ang katotohanang hindi nakikita ng marami. Hindi ka binabaliwala ng universo. Hinuhubog ka nito. Ang enerhiya ng Capricorn ay hindi para sa mga shortcut. Ito ay nilikha para sa matitibay na pundasyon, matatag na istruktura, at mga pamana. Hindi ka kailanman itinadhana na mabilis umangat at madaling bumagsak. Sa paniniwalang Pilipino, ang tagumpay na dumarating ng huli ay kadalasang protektadong tagumpay. Ang dumarating ng matagal ay binabantayan. Ang dahan-dahang nakukuha ay mas tumatagal. Bawat pagsubok na hinarap mo ay nagturo sa iyo ng pasensya. Bawat pagkadismaya ay nagpatibay ng iyong disiplina. Bawat pagkabigo ay humubog sa iyo ng pagpipigil, karunungan, at tibay ng loob. Natutunan mong tumayo mag-isa. Hindi dahil mag-iisa ka habang buhay, kundi dahil darating ang araw na maraming asa sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit mas naging mahirap ang landas mo. Hindi ipinapasuot ng universo ang mabibigat na korona sa mahihinang ulo. Sinusubok nito ang mga balak nitong ilagay sa mga posisyon ng kapangyarihan. At Capricorn, alam mo man o hindi, ang buong buhay mo ay naghahanda para sa isang bagay na mas malaki pa sa simpleng pag-survive. Inihahanda ka nito para sa otoridad. Para sa katatagan. Para sa yaman na pinaghirapan, hindi hiniram. Para sa kapangyarihang iginagalang, hindi kinatatakutan. Ang mga pinagdaanan mo ay hindi basta nangyari. Mga aral ang mga yon.
At ngayon, malapit nang luminaw ang kahulugan ng lahat ng iyon. Yan ay espiritual na kahulugan ng iyong pagdurusa. Capricorn, may isang malalim na espiritual na katotohanan na hindi nauunawaan ng marami. Hindi lahat ng pagdurusa ay parusa. Ang iba, paghahanda. Sa Filipino spirituality, naniniwala tayo na kapag nais ng universo na itaas ang isang kaluluwa, nililinis muna ito. Inaalis ang mga maling pagkakapit. Sinusubok ang tunay na intensyon. Inaalisan ang ginhawa para ang manatili na lamang ay ang katotohanan. At ito mismo ang nangyari sa'yo. Hindi ka pinagdusa dahil mahina ka. Pinagdusa ka dahil sapat ang lakas ng espiritu mo para tiisin ang hindi kayanin ng iba. Maraming beses, marahil ay tinanong mo ang sarili mo, bakit ako? Bakit nagsasara ang mga pinto kahit ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo? Bakit dumarating at umaalis ang pera, pero hindi nananatili ng sapat? Bakit umaasa sa iyo ang mga tao, pero umaalis kapag ikaw na ang may kailangan? Sa pananaw ng espiritu, ang mga karanasang ito ay hindi para saktan ka magpakailanman. Nandyan sila para turuan ka ng pagbitaw, disiplina, at malinaw na pag-unawa. Sa paniniwalang Pilipino, ang yaman na madaling dumating ay madaling umalis. Ngunit ang yaman na naantala ay binabantayan mismo ng universo. Tinuruan ka ng pagdurusa na igalang ang pera. Natutunan mo ang halaga nito dahil nabuhay ka nang wala nito. Natutuhan mo ang responsibilidad dahil pinasan mo ang kakulangan ng may dangal. Sa tuwing napilitan kang piliin ang pasensya kaysa galit. Karunungan kaysa paghihiganti. Pananampalataya kaysa takot. Lalo pang tumibay ang iyong espiritual na pundasyon. Mahalaga ito dahil ang kapangyarihang walang karunungan ay sumisira. At ang yaman na walang disiplina ay naglalaho. Hindi ka mabibigyan ng kasaganaan ng universo bago ka maging handang humawak nito. Kaya ka nito sinubok. Ipinakita nito sa iyo ang pakiramdam ng pagkawala. Para hindi mo sayangin ang anumang makakamit mo. Ipinadama nito ang pag-iisa. Para pahalagahan mo ang katapatan. Inantala nito ang tagumpay mo. Para kapag dumating na, ingatan mo ito, hindi sugalin. Sa maraming tradisyong Pilipino, pinaniniwalaan na ginagabayan ng mga ninuno ang mga may mabibigat na responsibilidad. Ang tahimik mong pagtitiis ay hindi nakaligtaan sa mundong espiritual. Bawat panalangin ibinulong mo sa gitna ng pagod. Bawat luhang itinago mo sa gabi. Bawat sandaling pinili mong magpatuloy kahit gusto mo nang sumuko. Lahat ng iyon ay naitala. Capricorn, ang pagdurusa mo ay isang pagsisimula. Isang daan patungo sa mas mataas na antas ng pagkahinog at otoridad. Inihahanda ka upang maging leader, hindi tagasunod. Upang magpatayo, hindi umasa. Upang lumikha ng katatagan, hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa iba. Ang inakala mong pagkaantala ay banal na tiyempo. Ang inakala mong parusa ay espiritual na pagsasanay. At ngayon, habang halos kumpleto na ang mga aral, nagsisimula nang magbago ang enerhiya sa paligid ng buhay mo. Dahil hindi magpakailanman sumusubok ang universo. Darating ang sandali na ito ay gagantimpala rin. Elid senyales na ikaw day inihahanda para dagyaman ili kapangyarihan. Capricorn, bihirang ipahayag ng universo ng malakas ang mga plano nito. Sa halip, nag-iwan ito ng mga senyales, tahimik, paulit-ulit, at hindi na kayang baliwalain kapag natutunan mo nang makita ang mga ito. Isa sa pinakamalalakas na senyales ay ito. Paulit-ulit kang sinubok pagdating sa pera, otoridad, at responsibilidad. Maaaring napansin mo na hindi kailanman naging imadali ang pinansyal na aspeto ng buhay mo. Dumarating ang pera sa pamamagitan ng pagsisikap, hindi swerte. Kahit may mga oportunidad, humihingi pa rin ang mga ito ng disiplina, pasensya, at sakripisyo. Hindi ito para pahirapan ka. Ito ay para turuan ka ng kontrol. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang isang tao ay itinadhanang humawak ng yaman, tinuturuan muna siya ng universo kung paano mabuhay kahit wala ito. Natutunan mong mag-budget, palawigin ang kakaunti para maging sapat, at igalang ang bawat barya. Hindi iyon kahirapan, iyon ay pagsasanay. Isa pang senyales ay kung gaano kadalas ipinatong sa iyo ang responsibilidad. Kahit hindi mo hinihingi, pinagkakatiwalaan ka. Sa trabaho, sa pamilya, sa oras ng krisis, ikaw ang hinahanap para sa katatagan. Sinundan ka ng pamumuno kahit hindi ka pa handa sa pakiramdam. Ganito ang nangyayari kapag inihahanda ng universo ang isang tao para sa otoridad.
Hindi maingay na kapangyarihan, kundi kapangyarihang iginagalang. Maaaring naranasan mo rin ang paulit-ulit na pagkaantala. Mga proyektong mas tumagal kaysa sa inaasahan. Mga planong halos nagtagumpay pero hindi pa lubos. Tagumpay na malapit na tapos biglang hihinto. Sa Filipino spirituality, ang mga pagkaantalang ito ay mga senyales ng pag-ayon. Inaayos ng universo ang tiyempo, ang kapaligiran, at ang lakas mo sa loob. Para kapag dumating ang tagumpay, eksaktong babagay ito sa'yo. Isa pang senyales ang boses sa loob mo. Ang malalim na pakiramdam na nagsasabing, may mas nakalaan pa para sa akin. Kahit sa pinakamababang sandali, may bahagi sa iyo na tumangging sumuko. Hindi iyon yabang. Iyon ay intuition. Marami ring Capricorn ang nakakapansin ng mga pattern sa panaginip o isipan. Mga bisyon ng katatagan, pamumuno, at pagbuo ng isang bagay na magtatagal. Isang tahanan. Isang negosyo. Isang pamana. Hindi ito mga random na hangarin. Ito ay mga alaala ng hinaharap na tinatawag kapasulong. Maaga ka ring itinulak na harapin ang mga takot. Takot sa kabiguan, takot sa pagkawala, takot sa pag-iisang tumayo. Inaalis ng universo ang takot bago magbigay ng kapangyarihan. Dahil ang takot ay nagiging dahilan ng maling paggamit ng anumang matanggap. At sa huli, ang pinakamalaking senyales sa lahat. Nalampasan mo ang lahat ng dapat sana'y nagpahinto sa'yo. Nandito ka pa rin. Nakatayo pa rin. Tahimik na umaasa, may pasensya, may paninindigan. Capricorn, hindi lahat ay inihahanda para sa yaman at kapangyarihan. Kaya hindi lahat ay sinusubok tulad mo. Matagal nang nariyan ang mga senyales. Hinuhubog nila ang isipan mo bago pa man magbago ang realidad mo. At ngayon, habang sinisimulan mong kilalanin ang mga senyal na ito, mas lalo kang lumalapit sa sandaling ang paghahanda ay magiging gantimpala. Elig paniniwalang espiritual ng Egid Pilipino tungkol ag pera gi tadhana. Sa Filipino spirituality, ang pera ay hindi lang papel o numero. Ito ay enerhiya. At tulad ng lahat ng enerhiya, tumutugon ito sa respeto, intensyon, at tamang oras. May paniniwala na ang mga taong masyadong hinahabol ang pera ng maingay ay madalas itong mabilis na nawawala. Ngunit ang mga natutong maghintay, magpakumbaba, at maging responsable. Sila ang unti-unting pinagkakatiwalaan ng kasaganaan. Capricorn, eksaktong tumutugma ito sa buhay mo. Hindi ka kailanman naging pabaya sa pera. Kahit kulang, pinag-isipan mo muna bago gumastos. Iniisip mo ang bukas, hindi lang ang ngayon. Ang ganitong pag-isip ay hindi takot. Karunungang maagang nahubog. Sa maraming pamilyang Pilipino, sinasabi ng mga nakatatanda na ang yaman ay dapat tinatanggap ng tama. Kailangan nitong makahanap ng tahanan na matatag, disiplinado, at may pundasyon. Kung hindi, umaalis ito. Iyan ang dahilan kung bakit hindi minadali ang tadhana mo. Mayroon ding malakas na paniniwala tungkol sa karma at balik. Ang ibinibigay mo, bumabalik. Ang isinakripisyo mo, bumabalik ng mas pinarami. Ibinigay mo ang oras mo. Ibinigay mo ang lakas mo. Ibinigay mo ang katapatan mo, kahit hindi ito naibalik sa'yo. Hindi nakalimutan ang mga handog na yon. Isa pang mahalagang paniniwala ay ang tahimik na paggabay ng mga ninuno sa mga taong nagpapasa ng bigat ng pamilya. Kung ikaw ang tumulong para makaraos ang iba. Kung ikaw ang nagdala ng mga responsibilidad na hindi mo naman dapat pasan. Kung ikaw ang nakaramdam na ikaw ang haligi ng pamilya. Sa espiritual na pananaw, binabantayan ka. Sa tradisyong Pilipino, ang mga taong tahimik na nagtitiis ay kadalasang inihahanda para sa pamumuno at kasaganaan. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Sa paniniwalang ito, ang pera ay hindi dapat inaagaw. Ito ay dumarating. At kapag dumating na, nanatili lamang ito sa mga marunong rumespeto rito. Iyan ang dahilan kung bakit tinuruan ka muna ng disiplina bago gantimpala. Pasensya bago kasaganaan. Pagpapakumbaba bago kapangyarihan. Ang enerhiya ng Capricorn ay kaayon ng sinaunang karunungang ito. Dahan-dahan kang bumubuo. Pinahahalagahan mo ang istruktura. Pinoprotektahan mo ang pinaghirapan mo. Dahil dito, ikaw ay ligtas na tahanan ng yaman. May paniniwala rin na ang kaunting pagsasalita tungkol sa mga plano ay nagpoprotekta sa mga ito. Likas mo itong ginawa. Tahimik kang nagtrabaho. Palihim kang nangarap. Ang katahimikang iyon ay proteksyon.
Lahat ng pinagdaanan mo ay inaayon ang enerhiya mo sa kasaganahang tumatagal. Hindi mabilis na pera. Hindi hungkag na tagumpay. Kundi isang bagay na matibay at iginagalang. Hindi minamadali ng tadhana ang pinakamatitibay na tagapagtayo. At Capricorn, ayon sa paniniwalang espiritual ng mga Pilipino, ang mga pinakahuling maghintay ay kadalasang siyang nakatakdang tumanggap ng pinakamarami. Payak a manifestation ritual para si Capricorn. Capricorn, matapos ang lahat ng aral, paghihintay, at pagpapatibay ng loob, mahalagang maunawaan mo ang isang bagay. Ang paghahanda ay kailangang sundan ng malinaw na intensyon. Sa Filipino spirituality, ang manifestation ay hindi tungkol sa pagpilit sa universo. Ito ay pag-aayon ng puso, kilos, at pananampalataya. Ang simpleng ritual na ito ay hindi mahika. Ito ay isang paraan ng pagsenyas na ikaw ay handa na. Una, pumili ng tahimik na sandali kung kailan maaari kang mag-isa. Mahalaga ang katahimikan sa paniniwalang Pilipino. Sa katahimikan pinakamalinaw na nakikinig ang universo. Maglagay ng maliit na kandila sa harap mo. Ang kandila ay sumasagisag sa gabay, linaw, at pagbubukas ng bagong landas. Sindihan ito ng dahan-dahan, may paggalang, hindi nagmamadali. Kapag kalmado na ang apoy, ilagay ang kanang kamay sa dibdib. Huminga ng malalim. Hindi para humiling kundi para umalala. Pagkatapos magsalita ng marahan, malakas man o sa loob ng puso mo. Tinatanggap ko ang mga aral na aking pinagdaanan. Handa na akong tanggapin ang aking pinaghirapan. Huwag humiling ng tiyak na halaga ng pera. Huwag magmakaawa para sa kapangyarihan. Sa Filipino manifestation, ang pasasalamat ang mas humihila kaysa pagnanasa. Sa halip, isipin ang katatagan. Ilarawan ang sarili mong kalmado sa paghawak ng pera. Nakikita ang sarili mong iginagalang, pinagkakatiwalaan, at panatag. Hawakan ang imaheng iyon, hindi matagal, sapat lang para maramdaman mong totoo ito. Pagkatapos, hayaang masunog ang kandila ng ligtas sandali, saka patayin ito ng maingat. Huwag itong hipan ng may inis. Mahalaga ang pagtatapos gaya ng pagsisimula. Gumagana ang ritual na ito dahil kaayon ito ng tunay na lakas ng Capricorn. Disiplina, pasensya, at paggalang sa proseso. Hindi ka tumatawag ng bagong bagay sa buhay mo. Pinapapasok mo lamang ang matagal nang naghihintay. Sa paniniwalang Pilipino, dumarating ang mga biyaya kapag ang kaluluwa ay hindi na desperado, kundi handa na. Ulitin ang ritual na ito lamang kapag kalmado at matatag ang loob mo. Hindi araw-araw. Hindi kapag may takot. Capricorn, tumutugon ang manifestation sa pagiging handa at hinog. At lahat ng pinagdaanan mo ay nagpapatunay ng isang malinaw na bagay. Hindi ka na humihingi mula sa kakulangan. Binubuksan mo na ang pinto mula sa pagiging handa. Iyan din susunod din ay darating para kay Capricorn. Capricorn, matapos ang mahabang panahon ng paghahanda, hindi kaguluhan ang isinasagot ng universo. Kalmado ang tugon nito. Ang susunod na darating sa buhay mo ay maaaring hindi dumating na maingay o puno ng drama. Sa halip, mararamdaman mo itong matatag. Panatag. Halos tahimik, ngunit malalim at makapangyarihan. Isa sa mga unang pagbabagong mapapansin mo ay panloob. Isang uri ng kumpiyansa na walang yabang. Isang pakiramdam na hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino. Mahalaga ito dahil sa Filipino spirituality, dumarating ang tunay na kapangyarihan kapag hindi na naghahanap ng pagpapatunay ang puso. Sa panlabas, magsisimulang umayon ang mga oportunidad sa iyong lakas. Hindi pa dalos-dalos na tsansa. Hindi mapanganib na shortcut. Kundi mga pintong kusang bumubukas, kung saan kinikilala na sa wakas ang disiplina, karanasan, at pagiging maaasahan mo. Darating muna ang respeto bago ang pera. At susunod ang pera sa respeto. Maaari kang mailagay sa mga posisyon ng tiwala. Humahawak ng responsibilidad, gumagawa ng desisyon, gumagabay sa iba. Hindi ito aksidente. Ginagantimpalaan ng universo ang mga napatunayang kayang magpasan ng bigat ng hindi nababasag. Sa aspeto ng pananalapi, magbabago ang enerhiya sa paligid mo. Mula sa pag-survive patungo sa paglago. Sa halip na laging humahabol, magsisimula kang magtayo pasulong. Sa halip na matakot sa pagkawala, makakamit mo ang kontrol. Sa paniniwalang Pilipino, ito ang palatandaan ng biyayang may balak manatili. Mapapansin mo rin ang isa pang pagbabago. Ang mga taong nasa paligid mo. May ilan na unti-unting lalayo.
May iba namang biglang hahanap ng presensya mo, payo mo, o pamumuno mo. Nangyayari ito kapag umaangat ang enerhiya mo. Hindi lahat ay kayang sumabay sa pupuntahan mo. Huwag kang makonsensya kung nalalampasan mo na ang mga sitwasyong minsang nagbigay kahulugan sa'yo. Kailangan ng espasyo ang paglago. Higit sa lahat, ang susunod na darating ay hindi lang yaman o otoridad. Ito ay kapayapaan. Ang kapayapaang alam mong pinaghirapan mo ang tinatanggap mo. Ang kapayapaang nakahakbang ka sa sarili mong pundasyon. Ang kapayapaang hindi mo na kinu-question ang halaga mo. Capricorn, nagsasara na ang yugto ng walang katapusang pagsubok. Ang nasa unahan ay hindi man madali, ngunit ito ay nakaayon. At hindi tulad ng dati. Hindi ka na hinihilingang magtiis ng universo. Inaanyayahan ka na nitong tumanggap. Capricorn, huminga ka muna at balikan ang lahat ng nalampasan mo. Hindi nang may sakit, kundi may pag-unawa. Hindi ka kailanman nahuli. Hindi ka kailanman minamalas. At hindi ka kailanman nakalimutan. Bawat pagkaantala ay humubog sa disiplina mo. Bawat pagkawala ay naglino ng mga pinahahalagahan mo. Bawat tahimik na pakikibaka ay bumuo ng lakas na hindi na mayaalis pa. Sa Filipino spirituality, pinaniniwalaan na ibinibigay ng universo ang pinakamalalaking gantimpala sa mga hindi sumusuko kahit walang nakatingin. Nagpatuloy ka kahit walang palakpak. Nanatili kang matatag kahit walang kasiguruhan. Iyon pa lang, naiba ka na. Ang papasukin mo ngayon ay hindi swerte. Ito ay pagkakaayon. Ito ay tugon ng tadhana sa pagsisikap, pasensya, at pananampalataya. Hindi ka itinadhanang maghirap magpakailanman. Itinadhanang magpatayo ng isang bagay na magtatagal. Isang bagay na iginagalang. Isang bagay na babago hindi lang ng buhay mo, kundi pati ng mga buhay na konektado sa iyo. Kung may tumama sa kaibuturan ng puso mo sa mensaheng ito, hindi iyon pagkakataon lang. Iyon ay pagkilala. Nagsasalita ang universo kapag handa nang makinig ang kaluluwa. Kaya tandaan mo ito, Capricorn. Hindi ka hinubog ng nakaraan mo, inihanda ka nito. Hindi ka pinahina ng pagdurusa mo, sinanay ka nito. At hindi maliit ang kinabukasan mo, ito ay makapangyarihan. Kung pakiramdam mo ay handa ka nang tanggapin ang pinaghirapan mo, mag-iwan ng sa comments. Hayaan mo itong maging tahimik mong kasunduan sa tadhana. Ginagabayan ka. Pinoprotektahan ka. At ang para sa iyo ay darating sa tamang oras.